Dito sa bahagi ng video natin na to, sagutin ho natin magkaya ho tayo dito sa mga punto de vista netong si Senator Amy Marcos, kaugnay nga ho dyan sa tumitinting bayan, netong si Vice President Sara Duterte at itong si Marcos Jr. Kung ikaw inampatan mo ang problema nila na yan, hindi tayo umabot dito sa punto na to. Kung alam mo na palang snake picked, yung ano na yan, yung Malacanang, dapat pinasok mo yung kapatid mo doon. Kung kinausap mo yung bayaw mo, nakipag-usap ka sa kanya, hindi yung, ang problema ko kasi, nung nag-umpisa itong lahat ng kaguluhan na to, etong si Senator Amy, yung tipong nagpaparinig lang siya, iniiwasan niya yung mga tanong about dito sa issue na to na nagkakalabuan ng unity, yung kapatid niya, at yung pinsan niya na pakalamero, pinaparinggan niya lang ho. Hindi yung niya direct ang kinumpronta yung problema, kaya lumaki ho ng ganito. Yun ang totoong nangyari dyan. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Senator Amy Manga Marcos. Okay, sir. Kay Senator Amy po. Ma'am, good morning. Ma'am, I'm a little dismayed to hear that she does not think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. As someone close po kay President and kay VP Sara, may deception po kaya bang nangyari? Magkakaayos pa po kaya sila? Nako, kayo talaga. Kapag may dalawa kayong kaibigan na hindi nagkakaunawaan, gagatungan mo pa ba? Talaga. Yan ang problema sa'yo, Sen Amy. Pagka kinumpronta natin yung issue, ang kagad na pumapasok sa utak mo, ginagatungan kagad. Hindi naman sa ginagatuman yan. Kailangan nyo magbigay ng solidong kayo dyan sa mga ganyang klaseng issue para makadami ho kayo ng boto pa sa 2028 midterm elections. Kasi kung ganyan lang ang tayo nyo sa mga issue, naku po, hindi ho ubre sa ating mga kababayan na lugar naman nanalo kayo, baka matalo po kayo. Balita ko dun sa pinakauling Thunder Survey, di na ho nakapasok yung pangalan nyo. O mas pinili pa si Lito Lapid kesa sa inyo mga kababayan. I-comment nyo nga sa baba kung susuportahan nyo itong si Senator Amy Marcos para mapag-usapan ho natin yan sa comment section. By the way, isang like lang ho talagang sobrang saya na ho natin dyan. Troy. Hindi, bilang tapat na kapatid at tapat din na kaibigan, natin dagdagan, kayang-kaya naman nila sagutin yan. Tapat na kapatid daw at tapat na kaibigan. Eto pa, paano ka naging tapat na kaibigan? Walang humpay na binubugbog ang kaibigan mo, hindi ka man labang kikinig. Walang humpay na pumbababoy at natatanggap, pati nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung presidente na nagpalibing sa inyong ama dyan sa libingan ng mga bayani, di ka man lamang iinik, diba? Yun ang problema dito kay Senator Amy Marcos. Sa karatahimik niya, maging siya nakaladkad sa mga kapalpakan ng kapatid niya. Dapat sana ngayong mga panahon na to, kung marunong lang si Senator Amy na posisyon ng kanyang sarili sa lahat ng kaguluhan na to, baka maging bida ka pa ba Kaso hindi ka naging bida, nagmukha kang kontrabida sa kakagitna mo sa kanila. Gumigit na gusto mo mamangka sa dalawang ilo, parang yung ibang mga politiko talagang nakikita na natin kahit yung ibang mga sinusuportahan natin. Nakikita ho natin kung paano nila gamitin itong template nitong si Senator Amy Marcos. Ang kagandahan lang dito sa mga politiko na to, meron silang firm na tayo sa iba't ibang mga issue kagaya dyan sa pagdor IDP Sara dyan sa House of Representatives. Hindi sila sang-ayon dun sa mga ganong klaseng issue, no? Pero itong si Senator Amy, hindi natin malaman kung anong tinatayuan niya sa kanyang buhay. O yan, dami na ninyong last question. Yes. Ma'am, a few more pahabol, but this will be short. Ma'am, I read a short post from a columnist on Facebook na sabi niya that former President Duterte was overpowered by his advisors. Given this closeness that you have with your brother and with the Vice President herself, ma'am. Parang stress ka, madam Naririnig mo pa lang yung entrada ng tanong, parang kulang na lang. Umamot ka. Do you think Regard to what? this is with relation po dun sa sinabi niyo na para bang I remember na By overpowered by his advisors. By his advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Ma'am, do you feel po ma'am na si Presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga kapatid ko, si Yes. Presidente Duterte. si Presidente Marcos po? Si Bongbong. Ang do you- sinasabi na napakabait ng kapatid ko, pero palibasa mabait, wag naman pinagsasamantalahan. Sa sobrang bait, pagka inayang magpulburon, mabilis pa sa alas 4. Sa sobrang bait ni Marcos Jr., lahat ng nakapaligid sa kanyang mga ulkong, kung ano man ang mga vision ng mga to, pinagbibigyan mo niya. At ang matindi, baka nakikipag-jamit pa rin siya. Naman to ba? Import tayo, may problema. Banatan natin si Bibi Sara, walang problema, banatan natin. Ganun ho kabait ang kapatid nitong si Senator Amy Marcos.
Pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Siyempre, nag-e-effort naman tayo, pero siyempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya't kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. I've always said, even Yan ang problema natin dyan mga kababayan. Ito mga Marcos na to, talagang magugulo ang kasaysayan itong mga to. Mantakin nyo yun, ilan lang sila magkapatid, dalawa lang muna sa politika na talagang Marcos, hindi pa humagkasundo. Diba? Ba't di mo usapin yung bayaw mo? Itong si Lisa Araneta Marcos, dapat sabihin mo bayaw, kausapin ko yung kapatid ko, i-unblock mo na ako sa FB niya. Diba? Malamang sa malamang mo, itong si Lisa Araneta Marcos, makita lang niya yung telepono, yung cellphone ng asawa niya, tumatawag itong si Manang Amy Marcos, auto-cancel. Kung mag-chat naman ako siguro itong si Amy Marcos dito kay Marcos Jr., sinzone lang ko sa kanya. Yan ang hirap sa atin sinubong, ito akin lang naman ito. Isa ako sa may kasalanan kung bakit tayo umabot sa punto na to, walang iba kung hindi itong si Senator Amy Marcos. Kasi una sa lahat, kung hindi niya pinilit yung kapatid niya na tumakbo ng pagkasi-presidente, kasi sayang nga naman yung pagkakataon, di ba? Medyo mainit siya sa tao ng mga panahon na yun. Pero kung tumakbo si BP Sara, talo siya kay BP. No? Kay Mayor Inday Sara Duterte din. Kaso pinilit ko niya nung nabalitaan ko ng itong magkapatid na oportunista na to na hindi tatakbo itong si Vice President Sara Duterte, doon sila pumasok sa eksena. Itong magkapatid na to, itong si Senator Amy, linigawan itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Base doon sa kwento nitong si Vice President Sara Duterte na talagang linigawan siya ng magkapatid na to. Ito ang issue natin dyan. Ang problema ko natin dyan, alam mo nang bangag ang kapatid mo. Manang Amy, alam mong bangag ang kapatid mo. Kasi diba, nung base dito kaya Binibining Maharlika, meron kang tinex sa mga vlogger na kung saan, yun ba yung pinapabili ng asin yung certain vlogger, diba? Alam mo na bangag yung kapatid mo pero sinubo mo pa rin ang sambayan ng Pilipino dito sa sitwasyon na kung saan hindi natin malaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan sa susunod na 3 taon. Kaya kung ang sinisisi nyo lang dito si Marcos Jr. Malaki ho ang partisipasyon itong ali na to. Kung bakit nalulog yan si Marcos Jr. dyan sa Malacanang. Huwag nyo na hong isama at ikampanya nyo na huwag iboto yan si Senator Amy Marcos sa 2025 midterm election. Kasi isa siya talaga sa mga main player kung bakit tayo nagkanda leche-leche ng ganito. when I was a 15-year-old, the bratty Yes. 15-year-old, Sabi- that Malacanang is a true snake pit. Ay, sabi And niya yan. it oh. is. Sabi niya may ghost pa. Ayun. Oh. Ay, Senator Amy, ito, si-share ko lang sa iyo, no? Oh. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Ay, si Senator Pingla, hindi ko alam kung kinakantya mo niya to si balik ka na to sa kapatid mo. Ba't nag-independent ako, bigla ka sumabay? Diba? Pagka-independent ni Lacson, sabay independent din ho daw siya. Partida presidente kapatid niya pero ayaw niyang gumit na kasi gusto niya kunin lahat ng boto sa magkabilang panig. Yung mga taga-Visayas at Mindanao dahil galit na galito yung mga taga-Visayas at Mindanao dito sa administrasyon na to. Tayo ba naman mayat-maya? Wala akong direksyon. Puro ayuda ang ino-offer sa inyo. Di man lang mo sila makapagbigay ng dekalidad na trabaho para talagang yung kita dire-diretso. Ang binibigay yun ng administrasyon na to puro ayuda. Kaya di katakataka yung mga kababayan nating nasa yung mga nasa laylayan, ika nga. Kumbaga umay na rin sila sa ayuda. Kayo ba naman? Walang dignidad yung pagkakaroon nyo ng pera. Pipila kayo ng napakahaba. Pipilap kayo ng napakaraming form. Tapos pipicturean kayo na hawak-hawak yung mga ayuda. Karamihan sa mga ngayon, sa mga beneficiaryo, sa tingin natin napapagod na rin, Kumbaga yung tipong, ano ba naman to? Pila ng pila, yung tipong, sa bagay, ano ba hubong magagawa natin? Wala ho talagang choice yung ating mga kababayan. Kung hindi pumilat, wala naman mabigyan na trabaho ang ating pamahalaan. Kaya para dito kay Senator Amy Marcos, automatic X na ho yan, sa 2025 midterm election.